Bihira sa Pilipinas ang magkaroon ng fighter na nagmula sa mataas na dibisyon. Ang tinaguriang The Triggerman ng Zamboanga del Sur na si Weljan Mindoro ay isa sa mga top prospect na inaabangan ngayon sa light middleweight division. 11 win all by way of knockouts. Ito ang kasalukuyang record ni Weljan Mindoro. May taas na 5'11". Ang 23 anyos na si Weljan Mindoro ay kasalukuyang number 62 sa super welterweight division sa world ranking, kung saan mayroong 1,933 na kalahok at number 1 naman sa Philippine ranking sa nasabing division. Sinilang sa probinsya ng Zamboanga del Sur noong year 2000. Sa murang edad, natuto itong magsuot ng gloves at ang boxing ang nakita nitong paraan upang makatulong sa kanyang pamilya at makaahon sa kahirapan. Naganap ang pro debut nito noong April 4, 2019 kontra sa kapwa nito Pinoy na si Jerry Calao, kung saan panalo si Weljan via technical knockout sa round 3. At matapos lang ang 3 buwan ay nasundan kaagad ang laban ni Weljan kontra kay Johnny Canoy, kung saan muli niya itong natalo via technical knockout sa round 2. Dahil sa pambihirang lakas na pinapakita ng The Triggerman, halos kada buwan itong lumalaban at nagtatala ng knockout victory matapos ang huling laban nito bago magdeklara ng pandemic kontra kay Michael Escobia noong March 5, 2020. Ay halos 2 taon din itong hindi nakabalik sa ibabaw ng lona. April 9, 2022 nang muli itong mabigyan ng pagkakataon na makabalik sa bakbakan. Dahil sa 2 taon itong hindi nakaapak sa ibabaw ng ring, nanabik ito sa sagupaan. Dahil dito ay 40 seconds lang ang tinagal ng kanyang kalaban sa round 1 na si Jerwin Mejes, matapos itong tamaan ng isang malakas na uppercut sa katawan na nagmula kay Weljan. Sa sobrang sakit ay hindi na nagawang ipagpatuloy pa ni Mejes ang laban. Makalipas lang ang 3 buwan ay muli itong umakyat sa ring upang subukan ang kanyang galing sa mas eksperyensado at mas mahabang tahid na si Jason Higuera. Si Jason Higuera ay may malawak na karanasan sa boxing. Dahil dito ay nagawa nitong tumagal sa laban at nabigyan ito ng magandang bakbakan si Weljan. Ngunit sa pagsapit ng round 3 ay dito na unang natikman ni Higuera ang lakas ng kamao ng batang fighter. Bumagsak ito matapos umepekto ang sakit ng kamao na tumama dito. Nagawa pa nitong ipagpatuloy ang laban, ngunit pagsapit ng round 6, isang solid right hook ang muling sumapul sa mukha ni Higuera, dulot ng pinsalang tinamo. Dito na napilitan ng referee na itigil ang laban. Dahil sa pambihirang lakas na pinapamalas ni Weljan, ay palakas ng palakas ang mga fighter na tinatapat dito. Matapos ang sumunod na 2 laban nito na kung saan nagtala ito ng panibagong knockout victory, May 13, 2023, kung saan ang main event ay ang Casimero versus Ngitumbua, ay nabigyan ng pagkakataon si Weljan na lumaban para sa isang title shot, ang WBO Asia Pacific Super Welterweight title, kontra sa isang veteranong Japanese fighter na si Takeshi Inoue. Si Takeshi Inoue ay may edad na 34 at may impresibong record na 11 knockout, 19 win at 2 loss, kumpara kay Weljan na may edad lamang na 23 anyos at meron lamang 10 total fights. Rank number 13 din ito sa WBC Super Welterweight Division, top 1 sa Japan at top 60 sa world rankings sa light middleweight division. Sa laban na ito, maraming nagsasabi na bagito pa ang Pinoy at hindi pa panahon upang itapat ito sa mga high caliber opponents katulad ni Takeshi, lalo na kapag ang laban ay tumagal ng 12 rounds. Sapagkat kung ating susuriin ang mga nagdaan laban ni Weljan, ay round 6 lamang ang pinakamatagal na laban nito at ito ay noong makaharap niya si Jason Higuera. Kilala ang Japanese fighter bilang isang malakas at matapang na mandirigma, kung kaya't hindi birong kalaban ng mga ito. Kaya naman isang malaking pagsubok ito para sa batang fighter. Pagsapit ng mismong laban, sa unang round ay maingat ang galawan ng bawat manlalaro. Tila ba sinusukat pa nila ang kakayahan ng bawat isa.
Gamit ang mahabang braso ng Pinoy ay madalas itong makapagbato ng mga jabs at iilang mga power shot. Ngunit bakas ang pagiging veterano ng Hapon at alam nito kung paano ika-counter ang mga simpleng jabs na binabato ni Weljan. Dahil sa sipag magpakawala ng suntok ni Weljan, nagawa nitong madumi na ang mga early rounds. Madalas itong makapagpatama ng mga malilinis na tira sa Hapon. Bagamat defensive fighting style ang pinapakita ng Hapon, ay madalas namang makapasok si Weljan sa kanyang mga depensa at makapag-secure ng ilang malilinis na tira. Ang laban na to ay talagang pinaghandaan ni Weljan. Puspusan ang ginawa nitong training sapagkat ito ang unang title shot nito. Kung kaya't kailangan nitong gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang panalo. Subalit hindi dumayo ang Hapon para lamang ibalato ang kanyang titulo. Pagdating sa middle round ay dahan-dahan ang nakuha ng Hapon ang takbo ng laban. Madalas nang matamaan si Weljan na mga overhand punches mula sa Hapon. Ganon din ang ilang mga counter punch na siniset up nito. Bago matapos ang round 8, isang power right overhand ang naikonekta ng Hapon at ito ay sumapul sa ulo ni Mindoro. Sa lakas nito, inakala ng mga tao na babagsak si Mindoro. Ngunit ininda lamang ni Mindoro ang kamaong tinanggap nito at pagkatapos ay tumunog ang bell. Pagsapit ng round 9 ay tila ba nagkakaroon ng malaking problema ang Pinoy. Unti-unti nang nagaganap ang mga prediksyon ng boxing analyst. Nakakapusin ng stamina si Weljan Mindoro sapagkat hindi ito sanay sa mga mahabang labanan. Dahil dito, dahan-dahan ang nawawala ng hangin ng Pinoy. Napapansin ito ng Hapon at dito nga ay sinasamantala nitong pagkakataon upang tapusin kaagad ang Pinoy. Pagsapit ng round 12, bagamat pagod na ang Pinoy, ay pinipilit pa rin itong makipagsabayan sa Hapon. Marahil nasa isip ng Pinoy na hindi nito pwedeng basta-basta na lamang ibigay ang panalo. Hanggang sa tumunog ang huling bell.
Sa pagtatapos ng laban, ang lahat ay nakaabang kung sino ang tatanghaling panalo. Matibay ang parehong boksingero at maganda ang mga pinakitang laban. Si Weljan, bagamat hindi pa ganun kalawak ang karanasan, ay buong lakas at tapang nitong hinarap at nakipagsabayan sa veteranong fighter na kalaban. Hanggat maya-maya pa ay idiniklara na draw ang resulta ng laban. Ayon kay Weljan, nahirapan talaga siya sa laban na ito kontra kay Takeshi. Natatamaan ko siya at nagugrogi siya. Pero hindi siya bumabagsak. Marunong talaga siya tumanggap ng mga suntok ko. Makalipas lamang ang isang buwan, ay tinapat si Weljan sa isang mas matangkad na kalaban na si Mao Tameda, isang Japanese fighter. Bagamat hindi kagandahan ng record ni Tameda, ay hindi dapat magpakakampante rito si Weljan sapagkat mas matangkad nga sa kanyang kalaban at meron din itong one punch power knockout. Ngunit pagdating sa mismong laban ay tinapos kagad ni Weljan ang laban sa round 1. Ito na marahil ang bunga ng experience at improvement nang makatapat nito ang veteranong Japanese fighter na si Takeshi Inoue. Sa ngayon ay nananatiling undefeated with 100% knockout ratio si Weljan. Sana ay mapansin ito ng mga bigating promoter at mabigyan ng magaling na trainer upang magkaroon ng chance na maging isang world champion at maitapat sa mga dekalibring fighter sa middleweight division katulad nila Triple G at Canelo Alvarez. Ano pong masasabi nyo at maipapayo sa ating kababayan? Bagamat marami pang kulang sa batang ito, sa tingin ko ay madidevelop at mag-i-improve pa naman ang mga galaw nito, lalong-lalo na pagdating sa footwork.